dahil sa pera at power, money and power. Dahilan kung bakit ayaw ng ilang dekada na baguhin ng ating Kongreso at Senado ang sistema ng gobyerno, lalo na ang controversial na political dynasty, labanan ng magkakapamilya sa loob ng gobyerno. Kaya hindi ito naapruban dahil nga po sa pera at kapangyarihan. Pag may kapangyarihan ka sa gobyerno, madali ang pera. Pag may pera ka, magagawa mong lahat, kahit personalin pa ang kanilang mga pangarap sa buhay. Yan lang po ang nakikita kong dahilan kung bakit kahit na ipinag-utos ng Pangulo na ang political dynasty ay napapanahon na pagtibayin, gumawa ng isang Republic Act o batas para susugan ang nakapaloob sa saligang batas na yung political dynasty ay 1987 pa. 1987 Constitution, 1987 pa binuo ang saligang batas. Hanggang ngayon, hindi nila binago yung provision na yun. Dahil nga sa mawawala ang pera at power ng mga gahaman ng mga politician. Hindi ko man nila lahat. Pero wala na akong nakikitang dahilan kung hindi ito. Kasi kung walang pera at walang kapangyarihan, madali nilang baguhin ang batas. Pero dahil nandyan sila sa kapangyarihan at sa lapit ng bayan ang ginagamit nila, lalo na ngayon, hindi lang sa flood control scam ang perang pinag-uusapan. Pati yung koneksyon ng mga politiko sa Kongreso at Senado, sa Executive Department, nakakapag-rekomenda at nakakapaglagay sa mga sensitibong posisyon ng kanilang kaalyado, nakakakuha ng iba't ibang kontrata na papabor sa kanilang kaibigang kontraktor o sa kanilang mga personal na construction company or pamilya na kontrolado ng company o construction company na kontrolado ng bawat pamilya ng ibang politiko. Dahil dami lang ang ginagamit. Kasi ngayon, pangkaraniwala lang dahilan nyo na congressman, contractor, sasabihin, ay wala na ako dyan, yung asawa at anak ko na nagpapatakbo niya. Sa tingin ninyo, kung asawa at anak niya nagpapatakbo ng construction company, wala nang impluensya yung congressman, yung politiko? Hindi totoo yun. At hindi nangangahulugan na pag binitawan mo na ang company na hawak mo dahil ikaw ay nasa gobyerno, pero kamag-anak mo nag-ahawak, hindi pa rin yan magiging neutral. Hindi pa rin yan tama. Yan ay conflict of interest pa rin. Yun ang pera at kapangyarihan. Conflict of interest. Yun naman ang purpose ng political dynasty. Dahil pagka magkakamag-anak nasa gobyerno, yung conflict of interest sa kapangyarihan at salapi na kailang hinahawakan bilang opisyal ng gobyerno, hindi na ho kapanipaniwala yung magiging neutral. Nandun na yung interest. Himbawa, yung anak mo, governor, yung anak mong isa, mayor, ikaw naman ay congressman, tapos pamangkin mo, senador. Diba? Tapos yung isa pang pamangkin mo nasa executive department. Diba? Kaya tama lang yung sinulong ni Speaker D at ni Congressman Sandro Marcos hanggang 4th level. Diba? First, second, and third level ng magkakamag-anak. First and second, third cousin hanggang 4th cousin. Hanggang 4th degree. Yun po yung bawal. So asawa, pamangkin, kapatid, bawal. Pero ayaw nilang aproban. Sa tingin nyo, ngayon 2026, sa kailang pagbabalik anytime ngayong buwan ng January, uunahin kaya nila yan? Pero dapat nilang unahin ito. Alam bakit? Iniutos na yun ng Pangulo Bigyan ng priority. Kung mayroong 10 priority bill ang Kongreso nung bago nagsara ang 2025, dapat doon sa 10 yun, isingit nila yung gusto ng Pangulo na gumawa na ng batas tungkol sa anti-political dynasty. Kasi priority ang utos ng Pangulo.
Iba kasi yung priority na order kasi certified. Pag certified ng Pangulo ang proposed bill, automatic. Yan ang uunahin. Kasi si certified. Pero ayaw naman ng Pangulong i-certified itong anti-political dynasty. Kanya lang sinabing priority kasi ayaw niyang sapawan. Ayaw niyang diktahan dito sa isyong ito ang mga congressman at senador. Kasi pag certified bill, ibig sabihin priority panukala ng Pangulo tungkol sa ekonomiya. Yan ay para sa lahat. Hindi nagpasaway, Okay? naging matigas ang ulo at nagpaputok, naputok. Pero pagka po ang pinag-uusapan ay priority, binibigyan kayo ng karapatan dahil sa kanyang mga na inyong panalagan natin. anong tawag dito, talakayin ng walang nagdidikta Kaya ko ito at binabanggit kahit maayos na pagtalakay at paggawa ng batas na siyang magiging daan, paraan para labanan ng graft and corruption. Kasi yung pong lumalabas sa mga pagsusuri, malungkot yan. yung sobra-sobrang pamilya ang nasa gobyerno, Paglipas naman ng bagong taon, magiging ang masaya dahilan ang ng bagong korupsyon. taon. Kung hindi kayo Isipin mo yung local, national at saka executive department, kung magkakamag-anak, ano kasi nung iba, o yan ang isipin mo yan, lalo na yung mga kampihan niya. inom. Pag pera nila, pera ng bayan, ang pinanggigilan nila, walang tututol doon kasi magkakamag-anak sila. Ngayon may balita ko. Pero kung hindi magkakamag-anak, Paputok na galing sa malaki ang tsansa firecrackers na hindi mo makumbinsi yung ibang opisyal sa gobyerno na nakawin ng pera kasi ibang tao yun. tumigil, taon-taon. Eh kung anak at manugang kapatid mo yan, City ordinance, di anan, municipal paano mo ordinance. utusan nyo na huwag nakawin yung pera? Sundan ninyo para Di ba? sa susunod na taon. Isang panahon. Excuse me po. Babalik na naman Yan ang taon, baka nakikita nating disgrasya dahilan. naman kayo. So sana kayo, makabalik sa eskwelahan, makabalik sa meron mga tayong office, pagkakataon pa. Monday, Inyong kulitin, regular na sulatan, business, both government, i-text, private sector. sabihan Eskwelahan ang inyong mga congressman pagka ako nagkukonsulta sa inyo kasi obligasyon ng mga congressman every week ay bumalik sa distrito, ikonsulta ang taong bayan kung ano kailang ginagawa. Anong problema? Dahil sila ho ay kinatawan ng House of the People, House of Representatives. Pag ang congressman ay hindi nagkonsulta sa inyo, hindi yan congressman. Pag ang congressman ay bumalik lang sa distrito tuwing eleksyon, pero every week ay hindi bumabalik para konsultahin kayo, abay hindi yan mambabatas. Hindi yan kinatawan ng House of Representatives. Ay dapat ang kongreso ay kinakatawan ng mga congressman party list sa buong bansa. Pati mga senador, dapat bumababa sa level ng barangay at bayan para alamin kung anong kalagayan. Hindi pwedeng puro biyahe-biyahe lang. Magbakasyon. Dahil nakatanggap ng allowance na milyon-milyon. Every break ay merong milyon-milyon palang allowance. Pagkatapos ay sa halip na konsultahin, lapitan ng taong bayan, lahat nasa abroad. Ganon ang paulit-ulit na kailang ginagawa. Ang lupit nila, di ba?